Alam ko po, okay. Hinahon. Okay, magandang gabi sa kanilang lahat. Amen? Alam ko naman po kung bakit kayo nahiyaw. Kasi last na ito eh, ano? Ito po ang last sermon sa taong 2025 sa ating Chapel R. Ayan. So, salamat po sa privilege. Of course, kay Pastor Ed, at sa college, at sa lahat po sa inyo. Grab ko po opportunity sapagkat alam ko po kayo po ay nanalangin sa amin nung last anniversary. So, kaya naman po naging matagumpay ay gawa po ng kapangyarihan ng Diyos at tinulungan nyo kami sa panalangin. Ano po? Salamat sa Panginoon. Tumayo po tayo lahat mga kapatid. Psalm chapter number 26. Psalm chapter number 26. Sabi ni Brother Sam, Toreha, Sir, kinakabahan pa pala kayo. Abay, opo naman. Dapat ako makabahan pag hindi na ako kinakabahan. Bagamat ako po ay 17 years na sa gawain, 7 years as mission, 10 years as church, when nagpapasalamat, ay naandun pa rin naman ang kaba. Sabihin, tayo ay dumidepende sa Panginoon. Amen? Lalo na, iba preaching ko pag may pastor. Lalo na pag may matandang pastor. So, ayan, salamat. Wala naman dito. Ayan. Psalm 26, verses 1 to 12. Ayan, maka-isang chapter tayo. I will read verse 1, and you will read verse 2. Makating tayo sa verse number 12. Last chapel R. Amen? Judge me, O Lord, for I have walked in my integrity. I have trusted also in the Lord. Therefore, I shall not slide. Verse 2. For thy loving kindness is before mine eyes, and I have walked in thy truth. I have hated the congregation of evildoers and will not sit with the wicked. That I may publish with the voice of thanksgiving and tell all thy wondrous works. Verse 8. Gather not my soul with sinners, nor my life with bloody men. But as for me, I will walk in my integrity, redeem me, and be merciful unto me. And verse 12, sabay-sabay, my foot standeth in an evil place, in the congregation will I bless the Lord. Okay, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa awitin pong narinig, sa talatang aming binasa, at Panginoon, salamat po sa pribilehiyo na maging bahagi po, Panginoon, ng Bible College, at minsan pa, gamitin niyo po ako ngayong gabi. Maging sisidlan na yung salita at maging daluyan ng pagpapala para po sa inyong mga anak. Katagpuin niyo po ang aming pangangailangan, O Diyos. Holy Spirit of God, speak in our midst. Sa puso ng inyong mga anak, at maging kami, Panginoon, ay maging matuto, maging malambot po ang puso. Kailangan po namin kayo, Panginoon. Kailangan ko po ang tulong niyo. Kayo po ang hahamon sa bawat isa. Sa pong lahat, ay aming dalangin sa inyo, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay, thank you now. Be seated. Okay, amen. Okay, magandang gabi po sa ating lahat. At kayo din po, mga nasa online. Ayan, magandang gabi. O kanya po yung umaga, magandang umaga. Ito po ay awit ni David, isang salmo. Sa verse number 2, ang sabi ni David, examine me, O Lord, and prove me, try my reins and my heart. Napakahalaga
na tayo po ay magkaroon ng personal na evaluation or tinatawag na spiritual inventory. Are you listening? Sabi ni David, examine me, O Lord. Examine me. Lalong-lalo na ngayong nalalapit o magtatapos ang taon. Na ikaw ay magsiyasat, ikaw ay i-check ang ating mga sarili, nasaan level na ba tayo? Alam nyo, kaya may tinatawag tayong, lalapag sa school, diagnostic test. Tama? Sa doktor naman, dinadiagnose ka. Kasi, sa examination, diyan malalaman kung saang level ka. Are you listening? Kaya mahalaga ito. Nasang estado ka na, naroroon. At alam nyo, ganun din sa doktor, dinadiagnose ka, tinitingnan yung medication, tinan kung anong sakit meron ka. Mahalaga ito, mahalaga. Sapagkat many times, na tayo ay parang okay, but in reality, it is not. Nakikinig po ba kayo? Amen? Akala mo, ayos ka pa, pero sa katotohanan, malayo ka na sa Panginoon. May nagpa-check up. Dok, may nararamdaman ako, mataas ang BP ko. Chinek, huwag ka nang umuwi. Idadialysis ka na. Are you listening? Panahon ako inilagnat, akala ko simpleng fever lang, pumunta ako. Yung pala, typhoid na! Anong ibig ko sabihin? Kaya naririto ngayon si David, nagsabi, Lord, examine me. Diagnose me. Sapagat ang Diyos ay sinusukat. Nasa saan na ba tayo, mga minamahal? Amen. Kaya nga, mahalaga na tayo ay magkaroon ng personal evaluation. Mahalaga na, ito lagi sinasabi ni Pastor, inventory. Inventory. From January 1st, ngayon ay 29 days to go. Magko-close ang taon. Kamusta ang kalalagayan mo? Estudyante, first year, nalaman nyo na ang realidad sa Bible School. Amen? Fourth year, sanay na kayo sa sistema ng Bible College. Pero ang tanong, anong level mo, anong level ko sapagkat ang Diyos ay sumusukat ng ating paglago? Are you listening? At merong indication sa mga bagay na yan, yung inner transformation. God is more interested in the change of heart than our activities, than our habitual activities. Kapatid, napakaganda kung may pagbabago sa loob. Amen? Because it will manifest sa labas. And of course, ang pinakamaganda, the ultimate measure of our growth is to become Christ-like. Wala nang gaganda na tayo po habang tumatagal ay nagiging kawangis ng ating Panginoon. Amen? And of course, mga kapatid, yung pag-ibig natin sa gawain ng Diyos. Dito po, 4 na bagay ang ating makikita na check sa ating puso, sa ating mga sarili, nasa saan na tayo. Number 1, check your
motive. Check your motive. Malinaw ang sabi ng Biblia, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy mind, with all thy soul, with all thy strength. This is the first commandment and great. Amen. So dito po sinasabi natin, let us love God above all. Nawa, sa pagkakataong ito, hanggang ngayon, mahal natin ang Panginoon. Amen? Amen! Question, ang puso mo ba ay patuloy na nagmamahal sa Panginoon? Is your love increasing? Wala nang pinakamagandang bagay, mga minamahal, mga estudyante, na lagi nating babalikan. The reason why we are here, because we love God. Amen. And that's our motivating factor na ginagawa ko ang mga bagay dito because I love God. Amen. At malinaw ang sabi ng Biblia, sa bagay na ginagawa, put your heart into it. Whatsoever ye do, do it what? Heartily. Not unto men, but unto what? Unto the Lord. Hindi mo ito ginagawa para sa tayo. Ito'y ginagawa mo para sa Diyos. Tanong, minamahal mo pa ba ang gawaing pinagkatiwala sa inyo ng Panginoon? Amen. Kamusta ang iyong responsibility? Kung saan ka mang i-assign, mahalin mo yan. Amen. Kamusta ang iyong area? Mahalin mo yan. Amen. Are you listening? Saan ministry kung saan ka napaparoon? Mahalin mo yan. Amen. Yan ay sinasabi ng Panginoon na tayo ay magmahal sa Kanya na buong puso. At mahirap na pag tayo ay na-divert. Baka mamaya iba na ang motivating factor mo, kaya ka naririto. Baka mamaya iba na ang rason mo, bakit ka naririto. Sana kapatid, kayo'y narito, tayong lahat ay narito, sapagkat mahal natin ang Panginoon. Amen? Amen! Alam nyo, pag mahal mo ang Diyos, mahal mo ang gawain ng Panginoon, walang problema. Nagkakaroon ng problema pag ang puso mo tagilid na at ang pag-ibig mo nabaling na sa iba. Dito ko naintindihan ang sinasabi ng pastor, teach your member to fall in love with God. Sapagkat pag ang membro ang nagmahal na sa Panginoon, smooth ang lahat. Are you listening? Amen? At isa nga yan sa nangyari doon sa Ephesus. But I have somewhat against thee. Thou hast left what? Thy first love. Okay, magaling kayo sa doktrina. Okay, masipag kayo. Okay, kayo ay naglilibot para sa akin. Pero isang bagay ang ayoko sa inyo, na kalimutan nyo ang una nyong pag-ibig. Kaya, see to it. Students, gawin natin to with love. Ano mang klaseng ginagawa mo sa Panginoon, Panginoon, ito, your first and great commandment is to love our God above all. Pag ganyan ang ating pananaw, maniwala ka, hindi ka mag-quit. Bakit? Mahal mo ang Diyos eh. Kahit nahihirapan ka, magpapatuloy ka sapagkat mahal mo ang Diyos. Nagkakaproblema kasi tumataglid ang puso mo eh. Nagkakaproblema kasi iba na ang tuon mo eh. Nagkakaproblema kasi iba na ang pananaw mo eh. Pero kung ang Diyos pa rin ang dahilan, kaya ka nagpapatuloy sa biyaya ng Panginoon, tatapusin mo ito. Tatapusin mo ito. Sabi ng Biblia, Peter, lovest thou me more than this? Pag ikaw ay nagbabackslide na, tanungin mo sarili mo,
tinatanong ka ng Panginoon, mas mahal mo ba ako sa mga bagay na ito? Pedro, mas mahal mo ko kaysa bangka. Pedro, mas mahal mo ko kaysa lambat. Yea, Lord, thou knowest that I have loved thee. Feed my lamb. It is a rebuking question. Peter, lovest thou me? Kulit naman ito. Yea, Lord, thou knowest that I have loved thee. Feed my sheep. On the third time, it is a revealing question. Iba na ito. Iba na ito. Kaya kapatid, pag tayo ay nawawala sa linya, tanungin mo ang sarili mo, mahal ko ba ang Diyos? Mahal ko ba ang Diyos? Kasi ang pag-ibig mo sa Diyos ang magbabalik sa iyo sa gawain niya. I-check mo ang pag-ibig mo. Ang pag-ibig na ba'y lumalago para sa Kanya? Are you listening? O, kamusta, estudyante? Yung excitement natin, nandun pa ba? Hello? Alam nyo, mahirap yan ay, yes, may panlalamig, pero huwag kang manatili sa panlalamig na yan. Amen! So check our motive. Sana, narito tayo sapagkat mahal natin ng Panginoon. Amen! Kaya nga, ano mang bagay na ginagawa nyo, mahalin nyo. Mahalin nyo. Panahon na yun, nagko-construction dyan sa harapan. Dating bahay ni Pastor Ed. Dumating kami dito, 2006. Ginigibayan, magtatayo ng administration building. Na-assign din ako sa kitchen for a while. I-driver ako. Madaling araw, minsan 12 o'clock ng gabi, punta kami ng Binyan. Mamamalengke doon. Daling araw, pumunta kami ni Nanay Ellen dyan sa palengke sa San Pedro. Daling araw. Pero I see to it. Ginagawa ko ang mga bagay nito sapagkat mahal ko ang Diyos. Ginagawa yung F.R. Hernandez na yan. Panahon na yan, construction. Construction. Walang maiiwan na graduate sa dorm. Lahat magko-construction. Isang bagay ang gawin natin, anumang bagay na ginagawa mo, ilagay mo ang puso mo doon, mahalin mo yan. Para sa Diyos yan. Manghihinawa ka pag wala ng pag-ibig. And, siyempre, ilagay mo rin yung kagalakan mo doon. Walang problema doon. Amen? Amen? Check your heart tonight. Check your heart. Panginoon, ano bang standing ko sa inyo? Kung pag-uusapan ay 100% na mahal ko kayo, nasa saan ako? May umaagaw na ba ng damdamin mo sa Panginoon? Meron na ba? Meron na ba? Nasisilaw ka na ba sa labas? Mabira. Buti pa sila. Are you listening? Check natin. Number 1, check your motive. Number 2, nandiyan pa ba kayo? Amen? Number 2, kaya nga, tinatanong ka ng Panginoon, lovest thou me more than this? Ikalawa, check your meditation. Check your meditation. Ano ito? Your desire and delight from the Word of God. Amen? This book of the law shall not depart out of thy mouth, but his delight is in the law of the Lord. Tama ba? Required ba rito na magbasa ng Bible the whole year? Meron ba? First year? Lahat. Lahat po. Third year lang.
Pwede bang mag-suggest sa bawat isa sa atin? Pwede ba yearly, tapusin mo ang Bible mo? Matindi nito, 4th year ka na, hindi mo natapos ang Biblia mo. Eh di kayo nakakahiya sa Diyos yan. Tinaguri ang Bible student. Tapos, hindi mo nabasa the entire book. Hello? Are you listening? Gaano ka nagpapahalaga sa salita ng Diyos? Apart from this book, no growth. Are you listening? Hiwalay sa salita ng Diyos, walang paglago. Tandaan niyo yan. Walang paglago. Ay, nakakalungkot nga graduate ng Bible College Outstanding student Pambihira, nagbago ng doktrina Naunawaan niyo po ba ako? Amen? Hindi siya lumago. Hindi siya natuto. Bakit? Nagbago siya ng doktrina Naunawaan niyo po ba ako? Amen? Sabi nga sa amin, kung saan man tayo magaling, kung saan man tayo pinag-iigin natin, ay ang salita ng Diyos. Are you listening? Pampira, ito ang ating armas, ito ang ating produkto, ito ang magpapalago sa atin. Kung meron man tayong minamahal, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Isipin mo, Bible student ka, hanggang ngayon matisuring ka, ibang usapan na yan. Hindi ka nalago. Are you listening? At ang paglago, desire. Desire the sincere milk of the word. For what? That ye may what? Grow thereby. Kami nga, pastor na, hanggang ngayon nag-aaral pa. Hello? Are you listening? Anong sinabi doon sa Hebrews chapter number 5 verse 12? You ought to be teachers. Pambira, hindi ako mapagpakain sa inyo ng strong meat. Ang pinakakain ko sa inyo ngayon, hanggang ngayon, is a milk. The milk is for unskillful. Nabasa niyo ba yon? Pambira, hanggang ngayon, inaalalayan ka pa. Bible student ka, inaalalayan ka. Hindi ka nalago. Hello? Dapat katulong ka na ng pastor Dapat sumusuporta ka sa pastor Bakit ikaw ang problema ng pastor? Hello? Ano sinabi in Hebrews 6:1? Let us go on unto what? Perfection. Ano to? Maturity. Hello? Mga kapatid, i-check mo, Panginoon. This book will keep us from sin. Are you listening? It will keep us from wrong teaching. Hindi natin kailangan hindi ko kailangan pag-aralan ng mga maling doktrina. Pag-aralan ko ang tama, makikita ko na ang maling doktrina. Pag-aralan ko dispensationalism, Calvinism, pag-aralan ko Biblia, sapagkat alam ko mali na yan. Walang pinagkaiba sa pera yan. Alamin mo yung totoong pera, alam mo na ang peke. Are you listening? Kaya nga kung saan man tayo, pagbutihin, pag-igihin natin, ay sa salita ng Diyos. Meditate day and night. Not just reading. Iba pa yan. May meditating pa. May studying pa. Hello? O tanong, are you growing? Hello? Church? Bible student. How's your relationship sa salita ng Diyos? Nakikinig po ba kayo? Amen? Dapat ang delight mo, dapat ang desire mo ay sa salita pa rin ng Panginoon. By the way, kaya tayo narito, gawa ng salita ng Diyos.
Kaya ka naligtas, nabago buhay mo, tinawag ka ng Diyos, kaya tayo nagpapatuloy, is gawa ng salita ng Diyos. Hello? Kaya nga, edi mahalin natin ito. Panginoon, i-increase mo ang aking love, ang meditation ko para sa inyo. Are you listening? It will make you strong, healthy, successful. Yan ang gagawin ng Biblia sa atin. Sipin mo, no? Masasakitin ka. Napaka-weak mo. Pangit yun, no? Ito, turo ko to sa mga Bible student namin. Inaalo kayong bumisita sa family mo. Pero wag kang magpapakita na ikaw ay parang pinahihirapan, gutom na gutom. Pagpunta sa bahay, kain ng sandamukal, pahinga, nakahiga. Hindi ka natuto. Never na magsasalita ka sa magulang mo sa nangyayari sa simbahan. Kung hindi lamang ding maganda, shut up. Hindi yan nakakatulong sa magulang mo. Are you listening? Kahit sa pagpunta sa area, hindi tayo kawawa. Privileged people tayo! Tayo ang mga Levita! Bira, hindi tayo kasi masyadong kawawa tayo. Hindi tayo kawawa. Tayo ang tinawag, tayo kawawa? Hindi tayo kawawa. Tayo ang tinawag ng Diyos. Amen? Huwag kang magpapaawa effect. Hindi. Ayoko yan na mangyayari. Hello, are you listening? So, ikaw, ako ay turuan ng Panginoon na, Panginoon, please, nasaan na ba yung aking standing sa iyo, Panginoon? Check mo ko, yung aking meditation, yung aking pag-aaral, yung aking closeness sa salita ng Diyos, nasaan na ako doon, nasaan na? So, dapat po, naiintindihan natin yan. Amen? You know why? Your beliefs will affect your behavior. Kung ikaw ay filled ng salita ng Diyos, it will manifest outside. Para yung sponge. Absorb ka lang ng absorb, mga salita ng prinsipyo mula sa salita ng Diyos. Pag yan in-squeeze mo, ang lalabas, salita ng Diyos. Kung ikaw ay nakikinig sa labas, basura dito, inggit doon, selos dito, selos doon, makita mo, yan ang lalabas sa buhay mo. Kung anong input, yun ang output. Meditation. Kaya pag ang salita mo, panay, ang tao mararamdaman mo yan eh. 30 minutes mo kausapin, alam ko na puso nito. Alam ko na puso nito. Hello? Bakit? Yun ang laman ng puso niya. So number 1, are you still there? Check your what? Number 2, check your what? Number 4, check our message. We are the light of the world. We need to send the light. So winning still the heartbeat of the church. Konting testimony po. Tingin po kayo. Konting testimony about soul winning. October 4, bagong area namin, San Jose, Patay, Batangas pa rin. Bagong area. Nagkaroon kami ng parade ng Taugama. Dami nila. Doon sa area. Dami nito ah. Baba ko yung Happy anniversary! May nakakita sa akin. Binigyan ko ng ideya ng Panginoon, iimbitahan ko to sa anniversary. Hinanap ko ang GT, Grand Triskelion, pinaka-leader nila sa chapter na yon. Shinaran ko, GT, may anniversary kami. Invite natin ang mga katawgama natin. Teka, si Konsihala, Tau din, Sigma, ganun ba? Sige, ituro mo ang bahay. Nasyaran ko yung konsihala,
biyaya ng Panginoon, alam nyo, sila ang pinakilos ko. Every Saturday, kamusta na yung ating bisita? Pastor, ano na, dumadami na, dumadagdag na. Check lang ko ng check sa kanya. At siya na ang bahala sa pagdala ng bisita. By the grace of God, siguro 3 jeep na punong-puno, 1 van, at mga motor galing sa lugar na yon. By the grace of God. By the grace of God. Tulong yung dalawa, si Konsihala at saka si GT. Sige, kailangan ko po kaagad. Sabihin niyo po kaagad ang number kasi magpe-pre-order po ako. Hindi ko sinabi kung anong pagkain. Sabi ko, pares. Sige. Kailangan ko malaman. Pre-order. Send agad. Ito na po kami. Ito na po. By the grace of God. 4 na sasakyan na punong-puno at ilang mga motor. Ano yung mga kapatid? Ito po yung prinsipyo. Pag pinasaya mo ang Diyos, papasayahin ka ng Diyos. Let us make God happy. Ating problemahin yan. Basta bahala ang Panginoon. Basta ang alam ko. Panginoon, kung naniniwala, pag kayo pinasaya ko, pasasayin mo ako. Amen! The message is still the same. Jesus saves. Jesus saves. Murihin ng Panginoon, karamihan doon sa umatin na yun ay talagang mga bago by the grace of God. Amen. Kamusta ba yung ating buhay? Yan ba ay nagniningning? Yung radiant, you're light. Tanong, ikaw din ay salt. Ikaw ba ay may savor? Ikaw ba ay may lasa? O ikaw ba yung Kristiyano na walang lasa? Na ikaw aapakan ng mga tao and you are good for nothing? Sabi ng Biblia. Sana, pag nakikita ka ng mga members sa church, mga Bible student, natutuwa sila. Nabe-bless sila. Ito na naman si brother to, manghihingi na naman sa akin to. Hingi na naman sa akin to. Ang pangit na patotoo noon. Hello? Ito na, palapit na to. Ayan na naman, tinan mo. Kapatid, sa simbahan, see to it na may lasa ka. Tayo po'y preserver. Amen! And then the last. Hanggang oras ba ako dito? Ano ba kayo? Number 1, check your what? Number 2, check your what? Number 3, check your what? Number 4, check your merits or accomplishment. Maraming student, panay demerits, hindi merits. Let us not satisfy in what we are doing for the Lord. Amen? Amen! Tanong, kung babalik ka na, January 1st to December 2nd, ano na ang accomplishment mo? Sinusukat ng Diyos yan. Hello? Ano na ang nagawa mo? Ilan na ang naging bunga mo? Nakikinig mo ba kayo? Kung Bible student tayo, dapat nagbubunga tayo. Kung meron ka man dapat nahingin sa Panginoon, bunga mo sa pananampalataya. Yung ikaw ang nakapag-win, ikaw ang naglalaga, ikaw ang nag-disciple, sumali sa ministry, kasama ang pamilya, nabago ang buhay, ngayon ginagamit ng Panginoon. Pinakamagandang gift yan. Are you listening? Ba, mahirap yan. Pag 4th year ka na, ni isang bunga. Sa 4 na taon mo sa Bible school, wala kang maiturong pamilya sa simbahan niyo. Isa ka tinawag. Are you listening? Isa ka tinawag.
Mga kapatid, kaya narito to be fruitful. Hello? Kaya ang bunga, hinihingi. Abide in me, and I will abide in you. Tama? And ye shall ask, and it shall be done unto you. So, manatili tayo sa Panginoon, yan ay hinihingi sa Panginoon, Panginoon, pagbungahin mo ako. Kung meron mang hihilingin na achievement, ang estudyante ay bunga sa Panginoon. Hello, are you listening? Wala nang gaganda na makikita mo na may mga bagong pamilya, gawa mo. And then let us do more for our God. Amen? Nag-set ka ba ng goal last year? Ang goal sinusulat, hindi dito. Sinusulat. Bible student ako, 20 souls a week. 4 baptism a month. Ang visitors, ganun din. Nakasulat, hanggang ngayon, nakasulat sa akin kailangan kong mabasa ang Biblia ko sa taong ito. Kayo ba'y nagsusulat ng goal? Kung wala kang goal, wala kang accomplishment. Ano i-expect mo? Wala ka namang sinulat na goal. Hindi tayo kesira-sira dito. Whatever will be, will be. Sinusulat yan. At mo makikita, I check. Amen, nakuha ko to. I check. I check. I answered prayer. Meron ka ba nun? Kung wala kang goal, ngayong magtatapos ang taon, mag-goal ka. Amen! Mag-goal ka. Turong mag-goal ka. Kung ikaw graduates, nasa tamang edad ka na, mag-goal ka mag-asawa. Hindi ako nagbibiro, mag-goal ka mag-asawa. Brother Aldrin, rektahan na to. O yan ay bunga ko sa pananampalataya. Ang Armenian family. O by the grace of God, may isa ng pastor. Ewan ko kung magpapastor ito. Sana magpastor. Amen! So ano punto ko? I-check mo. Meron ba akong nagawa sa taong ito? Magkuklose ang kalendaryo 2025. Anong accomplishment meron ako? Anong achievement meron ako? Baka wala. Nakikinig po kayo? Huwag niyong hahayaan ang buong taon na walang nangyari sa buhay Kristyanismo mo. Sinusukat din ng Diyos. Hello? Kaya nga si David, Lord, examine me. Examine me. Baka mamaya akala ko okay pa ako, pero sa totoo lang hindi na ako okay. Hello? Akala mo okay ka pa, pero sa totoo lang hindi ka na okay. Akala mo malapit ka sa Panginoon, pero sa totoo lang malayo ka na sa Diyos. Akala mo ang dami mo na nagagawa, sa totoo lang wala ka pa nagagawa. Examine me. Examine me. Magtatapos ang taon, no? Self-evaluation. Nasaan na ako, Panginoon? Nasaan na ako? O nga naman, magtatapos na ang taon. Ano nangyari sa buhay Kristyanismo ko? Ano ba to? Paganda ba or pa-worse? Matindi nito, dapat habang tumatagal, gumaganda. Bakit pag tumatagal, parang ayoko na. Mali ka. Hello? Students, ngayon, magpa-evaluate tayo sa Panginoon. Panginoon, evaluate. Wala akong goal last year. This year, napapasok. I will set a goal. And I will write it down. At ngayon, titinan ko yan sa next year, papasok na taon, aalamin ko kung na-achieve ko ang aking mga goals. Check your merits. Check your merits ba?